Angeline's POV. Pareho kaming napadiretso ng tayo matapos na makalapit ni Andre. Pilit akong umiti ngunit nadidistract kay Adi na nakangisi sa akin. Nilaglag na nga yata ako ng anak ko. Tell me, what are you hiding before I get mad? Ha? Wala nga. Ano namang itatago ko? Kiniling nito ang muka at tumakbang papapalapit kung kaya't mas sumiksik ako kay Nadia. 1. Pagbibilang nito na nagpanginig sa tuhod ko. Hindi ko alam ang gagawin. Di ko rin alam paano lulusutan to. Gusto kong bitiwan ng kit ngunit alam kong mapapansin niya ni Andre. Biglaan ako napasinghap ng mahina matapos maramdaman ng kamay ni Nadia na kinukuha ang kit sa palad ko. I got you bakla. Bulong pa nito bago alanganing tumawa pagkaharap kay Andre. May dinner date pa pala ako ngayon. Aalis na ako. Thank you, Angeline. Anito habang naglalakad na papalabas ng kusina. Tatawagan kita mamaya. Basa ko sa buka ng labi nito bago to kumalipas ng takbo. Paglingon ko kay Andre mas naniningkit na ang titig nito. May pagdududa kaya naman pilit akong umiti na napupunta sa ngiwi dahil sa klase ng tingin nito. Ang aga mong nakauwi. Kaya lang hindi nito yon pinansin. In master's bedroom, Angeline. Malamig nitong tugon bago tumalikod. Good luck, mama. Sigaw pa ni Adi. Nasa puko ang noo at napamura ng mahina pero nakahinga rin ng maayos nang di nito nakita ang kit. Nagtagal pa ako sa kusina para lang kalmahin ang sarili. Yun nga lang pagpasok ko sa kwarto bumalik na ang kaba ko. Nakatayo sa harap ng bintana si Andre. May hawak na maliit na shot glass at tayong sweatpants lang suot. When did you drink alcohol inside the room? May problema ba to? Adi is already in his room? Anito kaya di na ako nililingon. Okay. Ito-check ko siya mamaya. May I ask for a little space for a while? Anito na nakapagpatigil sa akin. Just for this night. Pwede bang sa kwarto ko muna si Adi matulog? Umawang ang labi ko at hindi makapaniwala. Paano ayaw niya na akong katabi na matulog? Sige, okay lang. I just need time for myself to assess everything. Putol pa nito. Ang inaasahan ko, tatanungin nito ang nangyari sa kusina at hindi ang ganito. Bagya akong nalungkot pero kailangan kong sumunod. Take your time then. Walang ganang bigkas ko. Kinuha ko lang ang cellphone ko bago pumihit sa pinto. Nilapat ko yun ng tahimik at mabigat ang loob na nagtungo sa kwarto ni Adi. Dinatnan ko siyang nanonood ng cartoons. Agad kong nilapitan at mahigpit na niyakap. Kapag ganitong malungkot ako, alam kong si Adi lang ang papawi. Mama, are you sad? Anitong tinitigan ang mata ko kung kaya ngumiti ako. Did Daddy get mad at you? Tanong nitong muli. No, of course not. Gusto lang ulit kitang makatabi. Isa pa, busy ang daddy mo. Busy sa alak at gusto ko sana idagdag, ngunit ngumiti na lamang ako. Just tell me, Mama, if you're feeling down. Hinagkan ako nito ng malutong sa pisngi. Swerte ba ako na binayaan ako ng mapag-obserbang anak? O mag-aalala ako dahil wala akong maitatago? Sinamahan ko na lang manood si Adi. Kahit iniisip ko kung ano nang nangyayari kay Andre. Hindi kaya napagtanto na nito na hindi ako kailangan para sa anak namin? Naikuyom ko ang kamao ko. Hindi ko papayagan yon. Nasa ganun akong ayos matapos mag-ring ang cellphone ko. Nang makita na si Nadia yon, agad ako na tumayo, umupo sa gilid ng kama. Bakla! Anito na halos maiyak na ang boses. Binugso ako ng kaba. Bakit? Nakit bahay ka ba? Bruha, hindi. Yung resulta, sakit. Natahimik akong bigla at pinagpawisan. Anong resulta? Tutok ang tenga ko habang ang puso ko ay nagwawala. Positive, bulong nito. Ano? Positive nga. Mas malakas na nitong sigaw. Natigilan ako at muntik pang mahulog ang cellphone kung di ko lamang napigilan. Paano? Wala naman akong morning sickness. Positive nga, mag-ready ka. Papacheck up tayo sa OB, bukas din ka agad? Wala sa loob na naputol ko ang tawag. Matapos bumukas ang pinto at makita si Andre, nakasandal sa hambang iyon. Can I sleep here? Mahinang tanong nito ngunit tumakbang din naman at tumilata sa kama kung saan ako nakaupo. Hindi nga pinansin si Adi na abala pa rin sa panonood. Ngayon hindi ko alam anong una kong iisipin. Kung pagbubuntis ko ba o si Andre na mukhang problemado.
Ramdam ko rin kaagad ang pagtagilid nito at pagyakap na mahigpit sa bewang at tiyan ko. Mabibigat na paghinga ang narinig ko sa kanya kung kaya hinaplos ko ang braso nito. You can share to me what's on your mind, Andre. Mahinahon kong anyaya. Maaga pa lamang na pag-uwi, pag-inom, alam kong malalim ng daladala nitong isipin at kaya kong isang tabi muna ang sariling kapakanan para sa kanya. He took a deep breath and tightened his hug. I think I'm gonna be in trouble with my family. Panimula nito na nakakuhang lalo ng atensyon ko pero di na ako nagkomento pa. Lolo doesn't like you to bear my child again. Mabigat na kwento nito. But I want another baby with you, sweetie. Wala sa loob na napahawak din to sa tiyan ko. Paano na ulit ang baby ko? Sa kabilang banda. 8:00 pa matapos na makaalis ay dumiretso na kami sa ospital. Nandun na si Nadia at baka nagpalista na. Sa totoo lang, medyo nawalan na ako ng gana na magpatingin pa. Hindi ko kasi alam kung wrong timing ba na mabuntis ngayon. Mabigat sa loob at tanggap mo na may mga taong ayaw naman pala. Di mawala sa isip ko na ayaw sa akin ng matandang Montero. At kahit na kay Andre ang desisyon, alam ko, iniisip pa rin ito ang lolo niya. Ang hirap maipit sa gitna. Kung tutuusin, pwedeng-pwede na akong bitiwan ni Andre anumang oras. Pero kinokonsidera ko nito para sa anak namin. Di ba talaga pwedeng magsama ang mayaman at hampas tupang tulad ko? Sana pala ginawa nila ng legal na batas to para walang mahirap na nagkakamaring magmahal sa nakakataas na tao. Ngunit hindi yun makatao. Bakit hindi sabihing pantay-pantay ang lahat? Meron at meron pa rin nakakaangat? Mama, why are you here? Are you sick? Tanong ni Adi mahigpit ang kapit sa kamay ko. Tanaw ko rin si Nadia na nakapamewang. No baby, wala. Ang tita Nadia mong may sakit. May saltik? Ngumisi ako at kumaway kay Nadia na nakasimangot na. Dumating ka pa? Maanghang na si Taniton, makalapit na kami. Sino ba nagsuggest na magpa-check up ako? Hindi ba ikaw? Ako nga pero kahit na. Namuti ng buhok ko rito kakahintay. Matiwasay akong umupo at kumibit balikat. Hinintay ko pa kasi makalis si Andre eh. Nag-commute lang din kami ni Adi, hindi ko na hinintay ang driver. Mahirap na't baka ma-reporto kagad kay Andre. Napatango ito at umupo na rin. Binati nito si Adi at kinurot pa sa pisngi na kinangiway ng anak ko. Kagwapo sana. Kagwapa naman lumitaw sa mundong ibabaw. Komento kaya't mahina ko siyang sinipa sa paa na kinasama ng tingin nito. Ayoko mabanggit to kay Adi. Madalas pa naman madaldal ang anak ko sa ama niya. What's saltik, Tita Nadia? Bigla ang tanong ni Adi na kinawang ang labi ni Nadia. Napatalikod na lang ako para pigilan ang ngisi. Saltik? Bakit? Sino may saltik? Mama mo? Gulong tanong nito. Ikaw raw po, sabi ni Mama kanina. Inosenteng sagot ni Adi. Marahas na napalingon sa akin si Nadia at pinaningkitan ako ng tingin. Angeline, hi! Ginisiyan ko ito at sinilip si Adi na inosenteng nakatingin naman sa amin. What's saltik, baby? Got it, Mama, and yeah, I agree. Anong agree ka dyan, batang to? May pinagmanahan nga. Natigal si Nadia matapos lumabas ng nurse at ng pasyente. Tinawag kami nito kaya naman agad akong tumayo. Bax, bakit mas kinakabahan ako sa'yo? Bulong nito na nasa pinto na. Ngumisi ako, tinawakan na mabuti si Adi. Baka ikaw ang buntis. No way! Lakas maka no way pero mahinang sigaw naman ang sinasambit kay Aldrin. Angeline, shut up ka nga, kakahiya. Mahinang angil nito na kinahalak ako. Dala-dala ko pa ang ngisi na makapasok sa loob at sinalubong kami ng doktora. Good morning, I'm Dr. Slyvan and oh wow! This baby boy's eyes are so amazing. Is it inborn and because of genes? Anitong puna kay Adi. Tatay niya mukhang halimaw, doktora. Singit ni Nadia na umani ng kunot noo kay Adi. My daddy is not a monster, tita. He's handsome like me. Umingos si Nadia habang tumawa naman na mahinhin ng doktora. I guess so, kiddo. No wonder you look handsome too. So, who's my patient? Lumipat-lipat pa ang tingin nito sa amin ni Nadia. Ito pong kaibigan ko. Mahina akong itinulak nito. Dalagang Pilipina po kasi ako eh. Pinanlakihan ko to ng mata. Dalagang Pilipina, pero dalagang may saltik sa kama ni Aldrin. Pangaasar na bulong ko. Umisi ako, tinarap ang doktora. Nagpiti po kasi ako tapos nag-positive po. Kaya lang bakit wala po akong sintomas na naranasan kumpara ng pinagbubuntis kong panganay ko? Walang paligoy-ligoy na tanong ko.
Sa totoo lang, ayoko magtagal ng check-up dahil baka ma-trace kami bigla ni Andre. I cannot say yet if you're really pregnant. We still need to run some tests. However, there are cases where the morning sickness and other symptoms do not occur. It's normal too, but we need to confirm first your pregnancy. Inabutan ako nito na maliit na baso. Tinuro ang banyo sa loob. Keep here some of your pee. Pagdating sa banyo, hinintay ko pang makaihi ako at ginawa ang sinabi ng doktora. Paglabas, 3 pares na mata nakatingin sa akin. Nahuli ko pa si Adi nagtataka sa hawak ko, pero nginitian ko lang at tumiretso kay doktora. I will check this out and will run blood test too. Malit na akong tumango at pinaubaya sa doktorang lahat. Paglingon ko kay Nadia, mas mukha pa tong kabado sa akin. Ako naman pinilit kong kumalma dahil kahit ano pang resulta handa akong tanggapin. Bahala na akong galit lalong matandang Montero, pero ipaglalaban kong anak ko at ang ama ng mga to, kung hahayaan niya ako ipaglalaban siya. Ang maisip si Andre nagpagaan sa pakiramdam ko. Muling bumalik sa isipan kong boses ito at ang gustuhan na magkaroon mo rin ng anak sa akin. Kahit siguro wrong timing ang pagbubuntis ko ngayon. Mas gusto ko pa rin magbuntis para naman kay Andre. Binugso lang ako ng kaba na ibigay na ni doktora ang resulta. Positive ang nakasulat doon. Tama ako, buntis ka nga. Mahinang usal ni Nadia. Nag-init bigla ang sulok ng mga mata ko. Nung nalaman kong buntis ako kay Adi, hindi ako handa. Pero ngayon? Sa palagay ko, handa ako. Sobra pa sa tuwa na talagang di ako tatandang mag-isa at may anak na makakasama. Bonus na lang si Andre kung papayag ito. Matapos yon, ipinaliwanag na ni doktor ang sitwasyon ko at nagreseta pa ng mga bitamina. Mama, can I borrow your phone? Singit ni Adi kung kaya agad kong binigay sa kanyang cellphone ko upang di na maabala pa si doktora. As I was saying, you can always call me for concerns and please, drink vitamins on time and do not tire yourself. Sabi mo nga naging masela nun ang pagbubuntis mo kumpara ngayon, pero kahit ganun, kailangan mo pa rin maging mas maingat. Paalala nito matapos na maikwento, ang bedrest ako noon kay Adi at ilang beses dinugo. Ngayon talagang mag-iingat na ako. Tumayo kami ni Nadia matapos ng mga paalala ni doktora. Nakasalubong si Adi papasok sa loob. Here mama, I'm done. Anito at inabot sa akin ng cellphone. Bakit mo hiniram ang phone ni mama? Naglagay ka ng bagong games? No po, I called daddy and told him that we were at this hospital and he said he was on his way near here, as in near because Kuya the driver called him and informed him that we were here. I think we need to wait for daddy. Nagkatinginan kami ni Nadia at parehong namutla. Baby, bakit mo naman tinawagan ng daddy mo? I got worried, mama. I thought you're sick. Gusto ko lang pagalitan na hindi mo nakakatulong yon, lalo na kung malapit na si Andre. Nilingon ko si Nadia, ngunit umilinto at walang maisip na paraan. Kung kaya, kinuha ko na lang lahat ng test result, reseta at maging ultrasound. Lahat yon nilagay ko sa palad ko. Sakto yon na marinig kong nagmamadaling yabag. Pag-angat ng tingin ng seryosong Andre ang bubungad sa amin. Kumunot ang noo matapos makita na pinapasa ko kay Nadia, pero nilingon pa rin ako nito at agad na dinama ang noo ko. Are you sick? Why didn't you tell me? Okay lang ako. Tinulungan ko lang si Nadia. This is an OB clinic. Do not tell me. Hindi Andre, hindi ako buntis. Si Nadia ang buntis? Agap ko sa konklusyon nito. Nag-cross finger ako sa kasinungalingan habang si Nadia alanganing tumawa. Buntis ako? Oo yata. Di siguradong sanggot nito kung kaya't pinanlakihan ko ng mata. Oo raw, sabi ni doktora, buntis daw ako. Tumawa pa tong muli. Ngunit imbes i-congratulate siya ni Andre, malamig ang naging tingin nito. Bale walang binuhat si Adi at agad inikot ang braso sa bewang ko. Umani yon ang tuksong titig kay Nadia pero umayos din matapos malamig na tingnan ni Andre. Does Aldrin know about this? Your pregnancy? Tanong nito kay Nadia na nagpakawala sa kulin ng mukha nito. Bakit ang damay si Aldrin? Litong tanong ko. Ask your friend and please, do not repeat the history of what happened to us. I don't want my brother to experience and feel the agony and completeness I felt before. He doesn't deserve pain. May lungkot ang boses nito at nanatili akong tahimik. Sa kabilang banda, kinagabihan tinawagan ko si Nadia at halos mabingi ako sa singhal nito. Pruwa ka? Pinahamak mo na naman ako. Singhal nito mula sa kabilang linya.
Bigla tuloy ako na konsensya. Ngayon, pareho na kaming may problema. Hindi naman siguro sasabihin ni Andre kay Aldrin. Sana nga. Paano kung sabihin nila kaagad? Nako, Angeline, lagot ako doon. Muling litanya nito. Kampon para ni Andre ang anak mo eh. Nasa buko ang noo at sumandal sa sink, sa loob ng banyo, sa kwarto. Nasa labas lang si Andre kung kahit gusto kong maghimutok, hindi ko magawa. Paano na? Mahinang tanong ko. Sabihin mo kaya kay Aldrin, sagot nito. Sasabihin ko na buntis ka? Sira ka talaga. Hindi, ikaw ang buntis. Sabihin mo kay Aldrin buntis ka pero ang alam ni Andre ako ang buntis. Gets? Napabuntong hininga ko. Tingin ko mas lalala ang sitwasyon kapag ginawa ko yon. Knowing Aldrin? Oo't mabait yon, pero pagdating sa pamilya niya wala ring sinasanto. Hindi ko sigurado, Nadia. Basta't wala kang sasabihan na buntis ka. Ako pala. Napasigaw ito sa desisyon. At sa tingin ko ay nagdadabog sa kabilang linya. Angeline naman, love life ko ang nakasalalay dito. Walang kayo, Nadia. Kapag kayo na ako magsasabi sa kanya, sige na. Mabilis kong pinutol ang tawag matapos marinig ang paggalaw ng doorknob ng banyo.